pabor na matuloy yung trial, pero hindi magsasabi na majority hindi pabor. Kapag ganun yung sinasabi ng mga survey, edi nasa sa atin paano carefully i-analyze at tingnan yung mga sinasabi nila, lalo kung hindi nagtutugma yung mga sinasabi. The bottom line is, merong milyon-milyong mga Pilipino na gustong matuloy yung trial. Ibig sabihin kasi kung itatranslate natin yung percentages, assuming na conducted well yung mga survey, still kahit sabihin pa lang natin na let's say 30% gustong matuloy, ilang milyong Pilipino na yon at hindi natin mababaliwala ang sentimento na hinahanap na ito ng ating mga kababayan para talaga magkaroon na ng husga sa paano ba talaga ginamit yung pera ng bayan. Which means para sa atin kasi yung issue ng impeachment at yung issue ng public funds, hindi siya dapat maturing lang, ba na issue lang nung ilang mga politiko, issue ito ng taong bayan. At ibig sabihin, hindi ito may hiwalay sa pera sana na nagamit para sa serbisyo, pera para sa kailangan ng ating mga taong bayan. Lang, yung pagsusulong natin ng impeachment ay hindi nakasalalay sa anong numero ang lalabas sa survey. Hindi ito nakasalalay sa anong political considerations natin for 2028. Ang pagsusulong ng impeachment complaint at ng proceedings ito ay nakabatay sa anong ebidensya ang lumabas, ano ang mga nakita na natin na dapat panagutan noong ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. So, regardless kung ano yung sinasabi ng mga surveys given at any given time, no, or yung sinasabing political considerations, kailangan gawin ito. And hindi kami natatakot dun sa sinasabing backlash or consequence kasi confident kami na kapag lumabas ang ebidensya, marami talaga ang taong bayan ay makukumbinse sa ebidensyang ipapakita at ang taong bayan ay maniniwala at na kailangan may managot sa nangyari. Pero hindi po ba kayo worried? Kasi nga, I mean, for all intents and purposes, this is a hanggang ngayon pa rin sinasabi pa rin nila, impeachment is still a political exercise. And the numbers game doesn't lie. So, how can you prove to the public, especially sa mga pro-Duterte supporters, na this is the evidence that would convict the Vice President? The way to do that is to proceed with the trial. That is the only way. Simulan yung trial, ilabas ang ebidensya, para makita ng taong bayan ano ang nakataya dito, ano ang nangyari. That is the only way. Actually, kung tutuusin nga po, ang biggest worry namin is hindi matuloy ang trial. No? Dahil ito ay ibig sabihin paglabag doon sa will of the people, paglabag siya sa konstitusyon, na it will send us to a political crisis. No? Ang ginagawa lang naman natin dito is yung expression of political desire ng mga mamamayang Pilipino for accountability ay maisa katotohanan. And so, na kung ano mang ibig sabihin maisiwalat, no, na korupsyon sa kung ano mang sides, no, yung makitang pagpapaksyon sa loob ng Senado, na yun nga po as in-express po kanina, no, hindi naman alinsunod doon sa political neutrality na defined in the rules and as exercise dapat bilang trabaho nila nasa Senado. Let the people decide, no? And as we have seen, no, sa diskurso ng upcoming election, sukang-suka na ang tao sa ganitong klaseng politika. Yung patuloy na may mga napakadaming political dynasties, mga drapo, hinigihin yung system, hinahanapan ng paraan para sila lang yung makaangat. Hindi na po ganito yung gustong politika ng tao. Sinabi ng Senado, yung eleksyon, campaign, at saka mga personal na mga dahilan. So hindi dapat yun kasi wala naman sa Constitution yun. Malinaw sinasabi ng Constitution, immediately, pag na-transmit na sa kanila yung articles of impeachment, dapat ay harapin na ito regardless of kung ano man yung timing. So tingin mo pumaganti ba? May pinoproteksyonan? O natatakot? Ano po tingin mo talaga? Well, something fishy, no? Umagante. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga
position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Though dininay po yun ni Escudero, sinabi po niya, it has nothing to do with political blame. Well, obvious naman eh. So wag nang mag-deny si si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan, meron siyang balakin sa mga susunod na mga panahon. Kaya ang hilingan namin sa kanila ay unahin nyo na yung kahilingan ng taong bayan. Ituloy nyo na yung impeachment. Ma'am, sabi po nila meron daw parang lockdown ng mga senators that are willing to kill the impeachment complaint. May lumabas sa online report. What's your take po doon sa sinasabing lockdown ng mga senators na parang gusto nilang patagalin yung impeachment complaint until June 30 para hindi na raw tumatuloy? Ito ba yung kulto ni Duterte na mga nanalo na sa Senado, no? Kaya itong puwersa na ito, mas tingin ko ay taong bayan ang pupuksa sa inyo doon sa ginagawa ninyo, pagdidelay at doon sa balakin ninyo, huwag ituloy ang impeachment at proteksyonan si VP Sara Duterte. Kung tingin niyo, parang takot din sila na lumabas yung mga ebidensya ng House Prosecution Team. Kaya parang iniibig yun. Well, nakita naman natin, parang kumbaga, nagsasabi nga si Sara Duterte na willing siyang humarap sa impeachment trial. Pero di ba bago noon, nagpasa na siya sa Supreme Court, no, yung kanyang supporter na hindi dapat ituloy. Kaya talagang takot sila na makita yung kanyang mga bank account, yung bank account ng pamilya niya, no, nalalabas dito sa trial. Ma'am, what if po may lumabas pong ruling ng Supreme Court on the impeachment trial na sabihin natin na against doon sa push natin to push the trial? Ano po masasabi po ninyo doon? What if mangyari nga yun? Well, sana naman walang ganon, no? Dapat ay mag-persist yung kung ano yung sinasabi ng konstitusyon. Ma'am, si Akbayan Party List Representative Secretary, sinabi niya na parang may tanong siya, takot ba si SB Escudero kay VP Sara? Do you share the same sentiment? Tingin ko, no, yung takot na yan ay palagay ko pwedeng maging totoo yan, pero ang tinitingnan ko dyan ay yung mga personal interest ng mga senador at personal interest ng SB. How about si PBBM? Kasi sinasabi niyo po na si PBBM yung dahilan ng antalanan. Takot din ba siya kay Oo. VP Sara? Well, nakikita natin umpisa pa lang na pinag-uusapan ng impeachment trial. Impeachment ay meron na rin siyang ginagawang pagpipigil sa mga miyembro ng House. Kaya baka takot din siya na mangyari sa kanya yung impeachment. That remember, no, marami rin dapat sagutin ang pamilya niya.